Magandang araw mga banateros. At tama ang inyo nabasa. Si Leni Robredo tinawag ng fake news si Trillanes. Mamaya papakita natin yan. Pero bago yan, alam nyo ba na si Leni Robredo ay umatras na? Kasi pinupush siya ng mga kaalyado niya, ng mga pinklawan, ng mga, alam mo na, mga dilawan dyan na kunwari ngayon, pinklawan na. Pinupush siyang tumakbong senador. Pero siya ho'y umatras, hindi kinaya ang powers. Bakit kanyo? Siguro natatakot matalo uli. Natatakot na maulat uli. Kaya ngayon tumakbo na lang po siya sa Naga bilang mayor. Nako. O eto, anyway, panoorin natin tong balita na ito Tapos mamaya dyan, makikita natin yung komento niya dun sa batikos ni Trillanes. Di ba, binatiko siya ni Trillanes na kesyo bakit daw siya nakipag-meet kay pangalan nito, kay VP Sara Duterte. Eto rin yung pahayag nung kanyang amuyong na spokesperson ni Robredo. Halatang scripted yung sagot ni Leni Robredo tsaka nung kanyang spokesperson, parehong pareho. Bakit kanyo? Alam niyo naman si Leni Robredo. Hindi makasagot yan ng diretso Kailangan talaga may nagtuturo dyan Di ba, Lenny? Panoorin natin. Formal nang inanunsyo ni dating Vice President Leni Robredo ang kanyang pagtakbo bilang alkalde ng Naga City. Bumurin siya ng Team Naga. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard. Tama ba yung dinig ko? Team Naga o Team Tanga? Sorry hindi ko sure Hindi, sorry, hindi ko makasisure Hindi, baka mamaya mali yung dinig ko Kasi ang dinig ko Team Tanga, yung pala Team Naga. Okay. Sorry naman, sigaw. Ikaw talaga? Talay. Peña. Matapos magsilbi bilang vice-presidente, sasabak naman si dating Vice President Leni Robredo bilang alkalde sa Naga City sa Camarines Sur. Yan ang formal niyang inanunsyo sa isang press conference kanina. Ipapakita raw ni Robredo na good governance works sakaling manalo bilang mayor. Nag-legislative ako, nag-executive ako. Nakita ko kung saan yung strength ko. At yung pinaka-passion ko talaga, yung communities. Parang mahirap para sa akin mag-senador. Ba't di ka na lang magbarangay tanod? Communities pala O kaya barangay captain. Hindi, totoo di ba? Kasi yung palusot niya, kaya hindi daw siya tumakbong senador, dahil sa ang kanyang puso daw sa community. Ba't di ka na lang magbarangay captain? Yun talagang talagang dikit ka nun. Dikit ka talaga sa barangay nun, Di ba? Talagang kasi sorry yung palusot mo medyo hindi benta sa akin Siguro nakita mo talagang mahina na pinklawan kasi eto tama naman yung desisyon niya. Sa totoo lang, tama itong desisyon niya. Dito, mananalo siya. May chance siyang manalo dito sa Naga. Alam mo naman yung mga taga-Naga. Kasi ganyan naman sa Naga yung mga taga-probinsya. Pasensya na pero minsan regional tayo taga sa amin yan kaya boboto ko yan. Ganito yan, di ba? Since alam naman natin taga Bicol ito, kaya taga Naga, kaya ngayon yan tatakbo dyan. At syempre, kung ikaw ay naging vice president ka na, malamang sa malamang, malaki din ang iyong following dyan sa Naga, di ba? Pero yung palusot niya na kaya ako hindi tatakbong senador kasi pang community talaga ako. Bulok, style mo, madam bulok yan. Hindi, kasi kung gusto mo talaga pang community, yung talagang nasa ground, magbarangay captain ka na lang, di ba? Yun talaga pang community. Hindi, kasi okay lang sana kung sabihin mong, hindi, kasi baka sabihin na iba dyan, bakit si Yorme? Bakit si Yorme tumakbo ngayong mayor, hindi siya nagsenador? Una-una sa lahat, kasi talagang ang may gustong tumakbo si Yorme na bumalik sa Maynila bilang mayor ay yung mga taga Maynila. As a matter of fact, did you know that nung tumakbo ng 2022 si Yorme bilang presidente, marami sa mga taga Maynila hindi pabor doon? Bakit? Mas gusto nila si Yorme na nasa Maynila lang. Parang yung panahon ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte gusto nila noon, ayaw nung mga taga Davao ayaw nilang i-share si Pangulong Duterte. Sabi nga nila, sana dito na lang sa amin kasi mas gusto namin ang mayor namin ganito, di ba? Kasi nga, mahal sila ng kanilang mga constituent dahil maganda yung kanilang nagawa. Si Pangulong Duterte, si Isko Moreno, maganda ang kanilang nagawa sa kanilang lugar.
Kaya nga nung sila ho ay eto na, ngayon pinatatakbo rin ho si Pangulong Duterte bilang mayor ng Davao. Ngayon pinapatakbo din ngayon ng mga tao gustong bumalik si Isko Moreno sa Maynila, di ba? Yun sana magandang dahilan. Yung gusto kang bumalik ng mga taga-Naga kaya ka pinatatakbong mayor. Sana ganun. Kaya lang yung palusot mo na hindi kasi para mas pang community. Halatang halata na umatras ka lang dahil alam mong wala na yung tinatawag nilang pink magic na yan. Kalokohan yan. Kasi meron silang pautot na kesyo may pink magic pa, may mga ganyan-ganyan. Kalokohan yan. Huwag nga tayo magloko-lokohan dito. Wala nang pink magic. Alam mo kung bakit walang pink magic? Kasi may mga nagsasabi dyan, may pink magic. Mga gunggong. Wala ka na nanalong senador nyo, pink magic. Hindi kasi katarantaduhan naman po kasi yan. Kagaguhan ho yan. Sinasabi nila, may pink magic pa, may dilawan magic pa. Ulul! Wala ka na nanalong mga senador nyo Tapos sasabihin ninyo, pink magic. Magpanalo muna kayo na senador bago kayo magkaroon ng pink magic dyan. Pambira, oo. Ilan na senador niyong tumakbo nung nakarami? Nanalo ba? Wala. Walang pink magic. Kaya yan siguro ang dahilan kung bakit ito si Robredo hindi na tumakbong senador. Sayang nga naman ang pera, pambihirang buhay Ang hirap-hirap mga kampanya ng national, pinaasa niyo yung ali, di ba? Hindi totoo, pinaasya niyo yung alin noong 2022, pink flowers, pinuno namin ng Ortigas. Sabirang buhay to, Ortigas pinuno na, wala pang 1 milyon yun Asang-asa naman kayo, mananalo kayo nun di ba? Hindi, ano lang yan, ganito, dinaya lang yan, kalukuhan. Wag nga tayong masyado tayong Ito lang ang masasabi natin, na magising na kayo sa katotohanan. Wala na ang pinklawan, wala na ang dilawan, tain na huyan. Kaya nga ngayon, mabuti ang desisyon mo, madam. That is a very wise decision, Leni Robredo, that you only run for mayor in Naga. Diyan, sa tingin ko, pasok ka dyan. Totoo. Aminin naman natin. Ayaw nyo? Ayaw nyo pa rin mga taga-Naga? Hindi, alam mo kung bakit. Ito sana if there is a call from Naga people na, oy, Madam Leni Robredo, tumakbo ka sa amin bilang mayor. Meron kayo narinig na ganon? Meron kayong narinig na panawagan mula sa mga taga-Naga na gusto nila si Robredo? Alam mo, eto totoo ito. Marami kong kaibigang taga-Naga, taga-Bicol. Alam mo, ang sabi nga nila, totoo ito, sabi nila, hindi nga nila kilala si Robredo until nung tumakbong Vice President yan at nag-iingay nung Vice President yan. Pero nung taga-Naga, hindi namin naramdaman yan. Yan ang sabi ng mga taga-Naga, mga taga-Bicol, hindi naman namin naramdaman yan Nakilala na lang namin yan nung nanalong Vice President at nag-iingay-ingay, inaaway si Duterte, ganun. Pero yun talaga, wala. Hindi namin kilala yan. Ang dami nagsasabing mga taga-Naga, taga-Bicol na hindi. Ibig sabihin, anong ibig ko sabihin nito? Isa lang. Ang ibig ko sabihin, hindi tatakbo si Robredo, it is because nananawagan ng mga taga-Naga. Walang ganun. Ibang-iba kay Yorme. Kay Yorme Isko Moreno, yung mga taga-Maynila. Unang taon pa lang ni Hani Lacuna na mayor ng Maynila, sinabi na nilang gusto nilang bumalik si Yorme. Actually, di nyo ba napansin nun? Di ba? Nagpo-post tayo na maganda, tumakbo si Yorme sa 2025 na senador. Isa yan sa mga binablog ko. Pero alam mo, may mga nakikita ko reaction dun ng mga taga-Maynila. Sinasabi nila, ayaw namin siyang tumakbong senador. Mas gusto namin bumalik na lang siyang mayor ng Maynila kasi walang nangyari sa Maynila. Nagkagulo-gulo lang kami dito. Yun talaga ang totoo. Ibig sabihin, meron talagang panawagan kay Yorme na bumalik ng Maynila. Dito kay Robredo, walang panawagan ng mga taga-Naga na bumalik sa Tadaga. Wala. Di nga kilala kung taga-Naga siya Basta alam lang niya na taga-Naga siya kasi pinagmamalaki niya. Tapos kunwari, sasakay siya ng bus, para siya ng bus sa SLEX. Di ba? Tama, mali? No. Di ba pa ganun-ganun sa SLEX? Hindi, biro lang Baka sabihin nila, hindi naman sa SLEX yun. Hindi, mukhang SLEX yun Pero po nga para siya. Pambihirang buhay,
pumapara ng bus sa SLEX. O, tuloy natin to. na wala masyadong opportunity to communicate. Mas nababagal Wala daw opportunity sa Senado, syempre. Mahirap dyan eh. Oh. Alam mo, ito pag ikaw wala ka sa seating power o position, halimbawa, kunwari, ang nakaupo ngayon si Marcos, syempre, mga bata niya, mga Senate President, bata niya si Speaker, yung mga committee, bibigyan lang dun sa mga kaalyado nila. Ganun naman talaga ang laro sa Senado at sa Kamara eh. Kaya pagka dyan, mahirap makakuha ng project. Oo. Mahirap makakuha ng project pag opposition ka. Yan ang katotohanan dyan. So, ibig sabihin, less ang opportunity. In the words of Leni Robredo, less ang opportunity. Opportunity for what? For project. For what? What about the project? Basta less opportunity. Bahala na kayo magtuloy nun. Gusto nyo, tuloy nyo lang sa baba eh. Less opportunity for... lagay nyo dyan, Di ba? Kayo na magsagot. Okay. Sagutin nyo, ha? yung skill set ko sa executive. Gusto rin ibalik ni Robredo ang dating pamamahala na naumpisahan ng kanyang asawa na dati ring Naga City Mayor at DILG Secretary Jessie Robredo. Sa presscon, ipinakilala rin ni Robredo ang kanyang Team Naga kung saan makakatandem niya sa eleksyon bilang Vice Mayor si incumbent 3rd District Congressman Gabby Bordado. Sa 10 konsehal ni Robredo, 5 ang incumbent at 5 ang... Siya ba yung nakadilaw, yung Vice Mayor? Di nasabihan? Ba't di nyo in-inform? Di na pala tayo dilaw. Inform nyo kasi. Yan ang problema sa inyo, hindi nyo ini-inform yung bata nyo eh. Uy, di na tayo dilaw, pink na tayo ngayon. Wala na, sinusuka na tayo mga dilaw, kaya pink na tayo ngayon. Di ba? You fight o baguhan. Lahat daw sila dumaan sa selection process mula sa konsultasyon ng mga residente ng Naga at iba't ibang sektor. Bukas magpa-file ng kandidatura ang Team Naga. Sinagot naman ni Robredo ang mga naging pahayag. Ito. Dito naman na tayo sa topic na to. Ang bihira. Kawawa naman to si Trillanes talaga. Lipat tayo dito sa topic na to kasi sinagot na ni Leni Robredo yung birada, yung banat nitong kahul na ito. Di ba? Sagutin mo nga. Sige nga. Ating Senador Sonny Trillanes sa kontrobersyal na pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa kanya noong nakaraang buwan. Giit ni Robredo, nirerespeto niya ang nararamdaman ng dating senador. Huwag mo nang respetuhin yung nararamdaman niya. Walang kwenta yung nararamdaman niyan. Yan ang taong toxic. Alam niyo ba yon? Yan ang pinaka-toxic na tao sa mundo na to. Yan ang pinaka-toxic na politiko. Kaya wag nyo nang pansinin yung nararamdaman yan. Kasi kung papansinin mo lahat na nararamdaman niya, magiging toxic ka rin. Hindi, walang biro Pag yan ang mga pinapansin mo, magiging toxic ka rin kasi napaka-toxic niyan. Lahat inaaway. Hindi nyo ba napansin? Pati nga ngayon si Robredo, inaaway na rin eh. Di ba? Kasi nga dahil sa pagbisita ni VP Sara Duterte kay Robredo, inaway kagad. Alam mo yun, grabe napaka-warprit nitong maman to, no? Alam natin na for a very long time talagang nilalabanan na ni Senator Trillanes yung Duterte. At naiintindihan ko where he's coming from. Medyo nag-react lang ako dun sa isang statement niya na sinasabi niya na alam ko na beforehand. Yan kasi sinasabi ni Trillanes na, diloloko nyo tao. Alam nyo naman, beforehand, dadalaw dyan si VP Sara Duterte. Ginaganon ni Trillanes eh. Eto, sagot ni Madam Robredo. In fact, naglinis ako ng bahay namin. Hindi yun totoo. Kaya nga sinasabi ko na okay naman na may opinion, pero wala naman sanang fake news. Ayan. Yan. Kita mo na, Trillanes. Okay naman yung opinion mo kahit yung opinion mo toxic. Pero wag ka naman fake news. Ang birat eh. Ewan ko na lang Ano kaya magiging reaction dito ni Trillanes na siya ay somehow sinabihan ng fake news ni Robredo? Gago! Kawawa naman ito si Trillanes. Pambihira. Wala na talagang kakampi. Diba? Kasi inaway mo na lahat eh. Kahit anong away mo na lahat. Inaway mo na lahat.
Lahat ng senador na nakasama mo, inaway mo. Di ba? Oh. Oh, mga anak ni Duterte, inaway mo. Oh. Pati, alam nyo ba dati, kahit yung mga tulpo inaway nito? Lahat talaga inaway nito. Walang pinalagpas to. This time, si Robredo naman, na sinabihan niya, huwag nyo kaming bulahin. Talaga namang matagal niya yung imiting nyo eh. Ang una nga nag-react niyan, yung kanyang, amuyong nito eh, ni Robredo eh, na sabi, tinawanan si tinawanan si Trillanes eh, nung amuyong nito, tinawanan eh. Sabi ba naman eh, hindi totoo yan. Sinasabi ni fake news. Oh, ayan nakasulat na Oh. Okay naman na may opinion, pero wala naman sanang fake news. Oh, sa madaling salita, fake news ka. Ikaw talaga. Fake news. Trillanes, fake news. Kawawa ka naman. Nako. Oh. Bukod sa local bid, sinabi rin ni Robredo na tutulong siya sa pangangampanya ng mga kaalyadong sina Laila de Lima at Chel Jokno para sa Kongreso. Ano yan? Cookie ni Mocha? Ay, yan yung ni Mocha. Cookie ni Mocha yan ha? Ano na naman pautod yan? Naku talaga. Cristobal. Pwede. At Kiko Pangilinan at Bam Aquino sa pagkasenador. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Ayun, mga kapatid. Iba na ang Dali may lang, alam. Julius. Easy. Antayin natin baka naman yung nasusunod na tatakbo. Anyway, ayun na nga po ang balita dyan. So, ewan ko kung aminado si Robredo na talagang ang mga pink lawan, yung magic, sinasabi nilang pink magic, wala na. Wala na talaga. Umatras na sa pagtakbong senador ang mga pinklawan. Di ba? Palakpakan tayo dyan. Kasi alam nyo, yung style ninyo na nanggugulo lang, style ninyo na ginawa, kasalanan mo rin naman, Robredo eh. Mula 2016 to 2022, alam mong may nagawang maganda si Pangulong Duterte. Okay, hindi perpekto. Wala namang perpektong presidente. Siyempre, may mga sumasablay, minsan may nagkakasala. Ang importante, napaparusahan. Importante, natatanggal. Yun ang importante doon. Meron naman di siyempre imposible naman lahat na lang ng maayos doon sa panahon ni Pangulong Duterte. Hindi. Merong mga nagkakasala at napaparusahan. Diba? Ang ginawa mo, nagpaka-Trillanes ka noon. As in, wala kang nakitang maganda sa panahon ni Pangulong Duterte. Buti pa si Pangulong Duterte, inilagay ka 2 beses sa kanyang gabinete. Ikaw, wala kang nakitang maganda, kasalanan mo rin. Kaya ngayon, ang dating talaga is naging toxic ka sa lipunan. Ngayon, nagagalit ka sinasabi mo wag naman sana fake news doon sa taong toxic din. Siyempre, sabi nga nila, magnanakaw, galit sa magnanakaw, mandaraya, magalit sa mandaraya. Ang toxic, galit sa toxic, di ba? Kaya ngayon, yan ang napapala mo. Kasi nga, yan ang ginawa mo nung panahon ni Pangulong Duterte, yan ang ginawa mo, naging toxic ka. So, tinotoxic ka ngayon ni Trillanes. Si Trillanes, tanggap na natin yan. Yan ang pinaka-toxic na tao sa lipunan. Yan ang pinaka-toxic na politiko. So, wag na po nating pansinin yan. Una-una, feeling ko ending na career ni Trillanes eh. Di ba? Yung pagtakbo pa lang niya sa Caloocan na pinagtatawanan siya ng mga taga-Caloocan, ending niya na yun. Di ba? So, pagbigyan na lang natin na magkalat na lang. Hindi ko nga maisip kung bakit pinapansin pa siya ng media na kahit wala namang tumamang sinasabi ito si Trillanes, pinapansin pa rin siya ng media. Dahil ba maraming galit kay Trillanes kaya siya pinapansin para may manood, di ba? Kasi yun nga lang sa mga kasamahan din niya na ibig sabihin, dati ring mga mambabatas. Di ba nung tinanong tungkol may destabilization, ano sagot ng mga mambabatas? Ari ng Marites, di ba? So ibig sabihin po, talagang wala na ho siyang wala nang nakikinig sa katulad ni Trillanes.
wala na akong naniniwala sa katulad ni Trillanes. Sa tingin ko nga, siguro mga 5 to 10% lang makukuhang boto niyan sa Caloocan. Hindi, mapapahiya yan. Hindi, kung ako sa'yo, Trillanes, ano ka na, bumitaw ka na. Feeling ko mapapahiya ka ng todo eh. Pero okay din yun. Para sana namnamin mo na maniwala ka na sa sarili mo na walang naniniwala sa'yo. Di ba? Kasi mga taga-Caloocan, mga taga-Caloocan, ipakita nga ninyo sa taong bayan kung may naniniwala pa kay Trillanes. Sa tingin ko walang naniniwala dyan eh. Sa tingin ko nga, mataas na siguro makakuha siya ng 15% na boto. Pinakamataas na yun. Diba? So, kayo na po bahala, mga taga-Caloocan, kung ipapakita nyo ba sa buong Pilipinas na wala nang naniniwala kay Trillanes? O, ninyo, ipakita ninyo sa darating na eleksyon. Okay? So, maraming salamat po. Ako po si Banat. Bye! Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makaka